Sa katimugang bahagi ng Luzon, may isang probinsyang nakakahalina ang ganda. Lalawigang masarap balik-balikan dahil sa magagandang tanawin at masarap na pagkain. Ngayong gabi, dadayo tayo sa Bicolandia, sa tahanan ng Bulkang Mayon na binansagang The Volcano with a Perfect Cone. Titikman natin ang mga putahe nilang pinasarap ng anghang ng sili at pinalinamnam ng gata ng niyog. Aalamin din natin kung paano ang isang signature dish ng mga Bicolano pinasarap ng isang simpleng sangkap, ang gabi. Ay, masaya to ah. Samahan niyo kami sa isang food adventure na siguradong masiram at katakam-takam. Tara na sa probinsya ng Albay. Pinapawisan ako sa anghang. Ang mga Bicolano, kilala bilang mga uragon o matatapang. Wala raw silang inaatrasan kahit na mga pagkaing maanghang. Karamihan ng mga ibinabandera nilang putahe, sinasahugan ng sandamukal na sili. Gaya na lang ng Bicol Express. Tinadtad na sili na nilagyan ng gata, ganyan kasimple ang orihinal na recipe ng Bicol Express. Pero sa pagdaan ng panahon, nagkaroon nito ng maraming bersyon. Ang vintage restaurant na ito sa Daraga, Albay, mahigit isang dekada nang naghahain ng authentic Bicolano dishes. At ang spicy goodness ng Bicol Express, ni-level up daw nila at hinalo sa noodles. Ang paandar na bersyon na ito tugon daw sa panawagan ng local government ng Daraga na magkaroon ng bago at creative dishes mula sa mga tradisyonal na putahing Bicolano. Ang resulta, Pansit Bicol Express. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. Sa pag-isa natin, ma'am, ihalo na natin yung bagoong para mas malalasa natin yung pagka-Bicol Express niya. Yung original na version ng Bicol Express, talagang kailangan may alamang. Ang Bicol kasi, yung region ng Bicol, abundant yung kanyang coastal areas, tapos they're abundant with alamang. Okay, ma'am. Uy, eto na! Susunod Anong natin, klaseng ma'am, sili yung to? siling haba. Siling haba. Ang dami naman, kuya. Actually, dito sa Bicol, may iba't ibang klase ng sili. Yung ginagamit natin dito ay yung siling haba. Sa unang tingin, akala mo siya yung sili na pang sinigang, pero hindi kasi darker yung color niya. Medyo maanghang din siya, pero ang rule kasi pagdating sa mga sili sa Pilipinas, the shorter, the hotter. Mas maliit, mas maanghang. Ito yung pinakamaliit. Ang tawag dito ay siling labuyo. Sa ibang mga lugar, siling demonyo yung tawag dito. Sobrang maano to, sobra-sobra sa anghang. Lalagyan ito ng soy sauce, hiniwang carrots at pork broth. Para mas malasa siya. Okay, so pork Konti stock. lang, ma'am. Konti lang ang gagamitin natin. Para luto muna yung carrots natin. Sunod na ilalagay ang ginayat na repolyo. Sa katitimplahan ng kaunting paminta. Wala na tayong ilalagay na asin or patis Wala na, kasi ma'am. maalat na yung mismong alamang. Okay, luto na siya. Separate na natin, ma'am, yung gulay natin. Iset aside muna ang kalahati ng gulay para magsilbing toppings ng pansit. Ang natirang ginisang gulay, lalagyan ng pork stock at konting toyo. Hintayin itong kumulo. So, eto na yung ating pansit preska. So, pakukuluin lang natin ito at lulutuin natin hanggang sa lumambot yung ating noodles for 5 minutes. Kapag na-reduce o lumapot na ang sabaw ng pansit mixture, ilalagay na ang itinabing vegetable toppings. Ready to serve na ang Pansit Bicol Express. Baka mainit pa to, kuya.
Ang anghang ah. Nakakapanibago siya sa unang tikim kasi hindi ka syempre sanay na alamang yung parang pinaka-base ng pansit. But it works. Yun, ma'am. Pinapawisan ako sa anghang. Naghahalo yung anghang at saka yung alat dahil dun sa alamang. Ang next sili dish naman natin, refleksyon ng pagiging masinop ng mga Bicolano sa kusina. Dahil ang bidang sangkap nito, hindi karne, kundi puso at baga ng baboy na mas pinasarap ng sangkaterbang sili. Ang Bicolano version ng bopis, kandinga. Una munang igigisa ang luya. Isusunod ang bawang at sibuyas. To, puso, Baga. baga. Yes. Yun lang, Yun puso lang, at ma'am. Yung baga. dalawa lang, ma'am. Gigisa na natin, ma'am, yung lamang loob, ma'am. ng Ito bago. na, yung lamang loob. Wala kayong ginawa dito? Hindi ninyo tinimplahan or anything? Wala. Hindi na, ma'am. Basta talagang Yes. ito mismo. Laman loob lang. Titimplahan ng paminta at toyo, saka lalagyan ng dahon ng laurel. Tapos maglalagay din tayo, ma'am, ng tubig para mas maluto siya. Susunod na natin, ma'am, yung ating kangkong, ma'am. Ay! Kala ko, Bopis, bakit biglang may kangkong? Yun ang pagkakaiba ng kandinga doon sa alam nating Bopis. Yung sa kanila ay merong kangkong. Yung kangkong will give it that crunch. Kasi malambot yung laman loob. At syempre, ang hindi mawawala sa mga Bicolano dishes, lalagyan nito ng tinadtad na siling haba. So pag malapit na siyang maluto, lagyan ng konting mantika. Mantika. Mm-mm. Yung bopis ng mga Tagalog, mapula-pula yung itsura niya kasi nilalagyan pa nila ng pampapula. Pero ito, talagang ganito lang. Ang nagbibigay sa kanya ng kulay ay yung green. Green na kangkong at green at maanghang na sili. Para mas lumambot at matanggal ang lansa ng laman loob, hahaluan ito ng suka. Kapag lumambot na ang laman loob, ilabas na ang kanin at lalantakan na natin ang kandinga. Ang sarap. Thank you. Okay pala yung may kangkong Yung sili at saka yung kangkong na crunchy, nabibigyan niya ng ibang texture. Ito, kahit maanghang, titiisin ko. Sarap! Thank you. Sarap! Saktong-sakto lang. At saka hindi mo nalalasahan at all yung lansa ng laman loob. Woo! Pahingin kanin? May kanin kayo dyan? Ang anghang ng sili suwak daw sa makremang lasa ng gata ng niyog. Nanu-neutralize kasi nito ang anghang ng sili. At ang Bicol region na madalas daanan ng bagyo, sagana sa puno ng niyog na hindi basta-bastang natutumba sa tuwing mananalasa ang masamang panahon. Gaya raw ng mga Bicolano, mga uragon, palaban at agad na bumabangon sa anumang pagsubok. Katunayan ng susunod na putahing ating titikman, unang niluto raw ng mga Bicolano matapos ang pananalasa ng bagyo, ang tinutungang manok. Ang restaurant na ito sa Daraga Albay, isa sa mga patuloy na nagsiserve ng matandang putahing ito. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. Isusunod ang luya at manok. Pero this time, hindi native na manok ang gagamitin natin. Mas madali siya Oo, bumalik. kasi ang tagal Tagal po. magpalambot ng native na manok. Yes po, ma'am. Ang very interesting dito ay yung paggamit nila ng hilaw na saging na saba at tinutong na niyog. Siguro nga naman kasi kapag bumagyo, may mga naglalaglagan na mga bunga ng niyog. Siyempre, yung iba doon, hindi na masyadong mapapakinabangan. Imbis na itapon na lang siya basta-basta, ang ginagawa nila, tinututong nila ito, tinutoast. Tinatoast po. Oo, tinutoast. So, Parang mangyayari po, sinusunog. Sinusunog yung uling. Oo. Tapos yung lahat ng, kumbaga, ilalagay natin yung uling sa full ng Oo. grated. Tapos? So, papausikin natin yun. Papasukan. Oo. Okay. At nagbibigay daw yun ng isang kakaibang flavor. Flavor. Para
Para mas bumango at mawala ang lansa ng manok, lalagyan ito ng lemongrass o tanlad. Tatakpan ito at pakukuluan. Kapag luto na ang manok, lalagyan ito ng vegetable stock o pinagpakuluan ng gulay gaya ng carrots, gabi, white onions, lemongrass at celery. Saka ito pakukuluan muli ng 3 minuto. Okay. Uy, mukhang kulong-kulo na siya. Wow! Ang bango! Lagyan natin yung hilaw na saba. So, pinadali namin yung proseso. So, pinagba-blanch po namin yung hilaw na saba. So, ilagay na natin yung tinutong gata. Ito na yung tinutong na gata. So, lagyan natin yung sili. Eh, syempre, sa Bicol, kailangan may sili. Pakukuluan pa ito hanggang sa lumapot ang gata at lumasa ang lahat ng sangkap sa sarsa. Pagkatapos ng 20 minuto, Eto na po. oy! So, lumapot Mas na po malapot siya. na ba siya? Yes po. Lalagyan lang ng toasted garlic as garnish. Presenting ang yummy dish na nalikha mula sa mga sinalantang pananim, tinutungang manok. Sarap! Yan, di ba? Sarap! Masarap na yung gata, pero mas masarap yung gata na merong toasted flavor. Ang sarap! Okay, tikman ko na ngayon yung saging na saba na hilaw. Medyo weird sa akin to na Oh, yeah. na saging na saba, di ba? Kasi usually pang dessert siya. Yes, ma'am. Ay, hindi na. Hindi na. So, Actually, lambot na yan eh. malambot na siya ngayon, hindi siya matamis. Yan. So this one, para siyang gulay. Wala siya masyadong lasa. Pero hindi na siya yung mapakla. Tapos yung manok, sarap. Gata ng niyog plus sili. Dagdagan mo pa ng dahon ng gabi. Ano ang matitikman natin? Isa sa mga putahing certified Bicolano, ang pinangat. Pero kung ang hinahanap mo raw ay ang best pinangat in town, may isang pangalan na talaga namang angat sa iba, ang Zenny's Pinangat. Paano po ba ang ginagawa ninyo? Anong proseso? Ito, 3 dahon. 3 Ito, dahon. kailangan hindi butas. Okay. Kasi pag linagay yung gata, hindi matatap. Ano bang mas magandang gamitin sa pinangat? Yung malaki or maliit? Yung ganitong size, pang balot. Ang balot. Tapos yung ganitong size, laki panggayat. Panggayat. Okay. Mga kapuso, yung word na pinangat, ang ibig sabihin kasi ng pangat dito sa Bicol ay balot. So kapag pinangat, parang binalot. Oo, parang binalot. Tutupiin lang ng ilang beses ang dahon ng gabi para madaling gayatin. Paano ba paggayat pag ganito? Paano po? Ganon. Okay. So ilang years nyo na po ito ginagawa? Kasi 1982. 1982 pa! Nag-umpisa. At ito na yung nagpaaral sa life ng mga anak ninyo. Talagang bumuhay sa pamilya ninyo. Para sulit, bawat piraso ng pinangat ni Nanay Zenny husto ang timbang. Ang ginayat na dahon dapat 100 grams. Bakit kailangan talagang tinitimbang niyo pa para hindi lugi ang customer? Oo. Kasi sabihin, ang liit-liit, parehas ng presyo. Okay, tama. Talagang may quality control tayo dito. Okay, tapos po, ang pagbalot ay yan lang. Kapag naibalot na sa dahon ng ginayat na gabi leaves, lalagyan ito ng hiniwang karne ng baboy at gata ng niyog na tinimplahan na ng sili at iba pang pampalasa. Tapos, 2 takal ng... Gata. Oh! Pwede na ako. Tapos, itatali. Tali. Tapos, ito, hawak-hawak mo. Pag ikot ng ganon, ihila-hila mo yun. Ganon. Ganyan. Nakakalito Tali. Nakakalito Pero ano ang espesyal sa recipe ng Zenny's? Kasi parang lutong bahay. Lutong bahay. Sa halos 4 na dekadang pagluluto ng pinangat ni Nanay Zenny, nanatili pa ring tradisyonal ang ilang pamamaraan nila sa paggawa nito, gaya na lang ng pagpipiga ng gata ng niyog.
Si Jomar ay anak ni Aling Zenny at ituturo niya sa atin kung paano yung paggagata. Everyday, gaano karaming nyog ang ino-order ninyo para sa paggawa ninyo ng Hindi po. pinangat? Everyday, ang consumption po ng nyog is 100 pieces. 100 pieces Everyday. ng nyog ang kailangan nating gatain. Ay, nakakaloka. Marami-rami yun, ha? So, paano yung sistema ninyo dito sa paggagata ng nyog? Marami-rami itong gagataan natin, ha? Bakit hindi kayo gumagamit nung Pang-press? Oo, yung Yun naman po, ang tendency naman po yan, di ba, stainless yun? Oo. Hindi lahat ng materials nun is stainless. Oo. O, di magra-rust po yun. Magkukontaminate. magkakalawang. Oo, magkakalawang. Oo. Di magkukontaminate yun sa gata. Correct. Oo. Syempre, ang lasa may iba. May ibang lasa. Tsaka so, mas maganda yung traditional pa rin. Opo, traditional pa rin para hindi siya magkakalawang at least nalilinis. Kahit malinis mo yun, Oo. yung pang-press, may kalawang pa rin yun. Ibabalot sa net ang kinadkad na niyog at ilalagay sa tradisyonal na pampiga ng gata. Mano-mano ang proseso. Anong gagawin? Aakyat po. Aakyat saan? Dito. Diyan! Ganyan. Ano na siya, Oh! Parang lang siso. Pwede po kayo Sige, kumakain. sige. Oh, game. Sige Ayan. po. Okay, sige. Hindi naman siya, doon, hindi naman siya madudumihan kasi andito Parang yung naglalaro ka lang dito. Sige, ako nga ang gagawa. Sige po. Natatakot ako. Parang wala na ata. Ngayon Uy, pa masaya to, Parang naglalaro-laro ka lang. Bakit hindi kayo gumamit na lang ng nung mga powder? Di ba meron ng mga gata powder, Hindi ganyan? naman po yun, Hindi natural. Mas masarap pa rin yung natural. Parang wala na akong napipiga. Workout na rin to, guys! Ito yung tradisyonal na paraan ng pagpipiga or pagkuha ng gata mula sa nyog. Ang mga naibalot na pinangat, isasalansan sa malaking kaldero. Sa isang kaldero, kasya ang 75 to 80 pieces ng pinangat. At bago iluto, sasabawan pa ulit ito ng gata ng nyog. Gaano katagal nating isasalang ito? 2 oras po. 2 oras. After na kumulo. Malakas na apoy? Opo. Kailangan malakas para... Kumulo agad. Opo. Hindi, tama-tama po. Ang naman po niyan is 30 minutes, kukulo na siya. After 30 minutes. 30 minutes, lessen na po yung apoy. Para hindi masunog. Opo, hanggang mag-2 oras siya. Hanggang mag-2 oras. Bakit ang napansin ko, gumagamit pa rin kayo ng tradisyonal yung kahoy? Mas mainit po yung talon ng bao. Mas mainit po yan. Oo. Kaysa doon sa gas na hindi niya ma-reach ang maximum heat. Kumbaga, parang napapakat yung yung gabi. Hindi siya luto. Makate. Makate. Opo. After 2 hours, pwede nang tikman ang creamy and leafy goodness ng pinangat. Sarap! Super sarap. Super creamy. Tapos, walang pait. Minsan mapait yung gabi di ba? Yung gabi leaves. Walang makate. Napakalambot niya. Di mo na halos ninunguyan, nilulunok mo na lang siya. Tapos, ang sarap nung pagkakatimpla nila ng gata. Sobrang sarap. Now, perfect daw ito. Palaman sa pandesal. Ngayon ko lang ito matitikman na pwede pala ito sa pandesal. Pwede Pwede. So yung mga Bicolano, inaalmusal daw nila minsan yung pinangat, pinapalaman sa pandesal. Pero actually, kahit sa kanin or ganito lang talaga, kaya mo siyang papakin. Kasi, ay nako, champion. Creamy, and yung gabi just cooked to perfection. The best. Pero para sa mga hindi sanay kumain ng pinangat, ang restaurant na ito sa Legazpi City nakaisip ng iba't ibang paraan para ang pinangat mas mapalapit sa panlasa ng marami. Ang malinamnam na kombinasyon ng gabi at gata, inihalo nila sa ilan nating Italian favorites.
Isa sa mga best-sellers nila rito ang pinangat pasta. Ang pinangat ginawang delectable sauce na inilalagay sa spaghetti noodles. Papasa kaya sa panlasa ng ating mga kapuso? I think everyone would love the taste. Lasa yung daing, pwede siyang lunch na talaga or dinner na siya. Masarap. Very creamy. Tapos tama yung alat niya, tama yung creaminess niya. Last but definitely not the least, sumasabog daw sa sarap at lasa. Lahat daw kasi ng ipinagmamalaking sangkap ng Albay, isinahog na nila rito. Natatakam na ba kayong tikman ang kanilang mayon pizza? Gamit ang rolling pin, ifa-flatten muna ang pizza dough. Lalagyan ng grated mozzarella cheese, Tapos isusunod na yung laing or pinangat. Tapos isusunod yung Bicol Express. Tapos sunod yung binubatan longganisa. For extra creamy flavor and texture, lalagyan pa ito ng konting gata. Tutupiin sa gitna at isiselyo ang gilid ng pizza. Hanggang maging hugis triangle o kawangis ng mayon volcano. Lalagyan na natin yung yung ibabaw ng pizza sauce. Isasalang ito sa oven and after 30 to 45 minutes, ready to serve na ang pizza na overflowing with flavors of Albay, mayon pizza. Nagkatalo yung spiciness tsaka yung alat. Feeling ko may laing yung nakain ko. Tapos medyo maanghang siya kasi nakain ko yung sili. Overall, masarap siya. Ang kombinasyon ng sili at gata, hindi lang sa mga ulam malalasap, pati na rin sa mga panghimagas. Kakasakabasa na imbento nilang cold treat na talaga namang hot na hot dahil sa ekstrang sipa ng anghang, ang sili ice cream na balita ko may 3 levels ng spiciness. Ito yung natin, sili Taiwan. Ilang sili po yan? Ano lang po yan, 20 grams. Sa level 1 lang po yan. 20 grams lang. Opo. Ilang piraso kaya to? Mga 5 pieces lang po. 5 piraso, 5 to 6 pieces Opo. lang to. So yung level 2, Mas madami po sa mga 40 grams. 40 grams na. So yung pinakamataas din yung level, yon? Level 3. Ilang po, sili? 150 yun, grams. 150 Mga grams? 25 na piraso ng sili. 25 pieces of Opo. siling labuo. Paghahaluin sa bowl ang heavy cream, gata ng nyog at white sugar. Ihalo lang po natin siya. Ito, first level pa lang ito. Opo, So ito yung level 1 pinaka-mild pa daw. Opo, Pero at this level, marami-rami na tayong siling nilalagay. Parang feeling ko, hindi yan anin lang. Busin na natin! Sige po. Pero yung level 1 po, pwede siya sa pangbata. Hahaluin ito gamit ang hand mixer. Lalagyan din ito ng red food coloring para mas maging appetizing. Dadagdagan ito ng glucose na magpapatamis at magpapalapot ng ice cream mixture. Mix po ulit natin siya. Tubig. Iba-blast freeze sa loob ng 30 minutes to 1 hour, presenting Sili Ice Cream. Okay kaya ang kombinasyon ng tamis-anghang? Magkakasubukan na. Umpisahan natin sa level 1. Pag tinignan mo siya, parang harmless, di ba? Parang candy. Tignan natin. Pero ang totoo, may sili. Hindi mo naman masyadong malasahan yung sili. Parang nalalasahan mo nga parang strawberry ice cream. Ang kaibahan lang niya, pag nilunok mo na siya, meron lang siyang parang burning feeling on your throat. Tignan natin yung second level nila. Medyo mas darker pink ito, ha? At dalawa na yung sili. Uy! Ito yung, kung kanina talagang pagkalunok mo, meron konting mainit. Ngayon yung mainit, nagsistay na siya sa throat, tapos nalalasahan mo na siya ng konting-konti sa tongue mo. Eh, kamusta naman kaya ang lasa ng level 3 ng sili ice cream? Ay! Ito may parang ito yung sisipunin ka na. Parang pang second level lang ako ata. Ito nalalasahan mo na at naaamoy mo na yung sili.
Woo! Maanghang to. Ito yung burning na siya sa dila. Pambata na lang ako. Bukod sa ice cream, ang sili pwede rin daw ihalo sa cold drinks. Mahilig ba kayo sa ice-cold coffee? Paano kung lalagyan natin yan ng sili? Ang sarap naman ito. Tikman na natin. Teka, maanghang ah. Napaka-interesting nitong drink na to kasi malamig siya, para siyang iced coffee. Pero dahil dun sa chili syrup, nagiging mainit siya sa lalamunan. Talagang gising ka dito. Hindi lang dahil dun sa caffeine, pero dahil dun sa sili. Wow! Pero yung flavor niya, panalo. Panalo. Sa pagdalaw natin sa Albay, may 3 salitang Bicolanong nagmarka sa akin na swak para ilarawan ang kanilang probinsya. Magayon, dahil sa nakamamanghang ganda ng kanilang kalikasan. Uragon, dahil sa kanilang diwang palaban at anumang hamon na di uurungan. At Masiram, dahil sa kanilang mga nagsasarapang putahe na pinasarap ng sili, gata at gabi. Creamy, and yung gabi just cooked to perfection. The best. Hanggang sa susunod nating salo-salo at kwentuhan, marhay na banggi sa Indogabos. Ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap. Sarap!